Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titignan natin ang energies na parating sa inyo ngayong new moon in Taurus na mangyayari sa araw ng May 8, 2024, 11:21 a.m. Philippine Time. So kung kayo nakatira sa ibang bansa, i-check nyo na lang kung kailan ang eksaktong oras at araw ng new moon sa inyong lugar. So mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign. Although makaka-resonate pa rin naman kayo pwede kayong maka-resonate sa inyong sun sign or moon sign para mas accurate kasi yung reading kapag rising sign. Okay? Kasi pag astrology reading, horoscope, rising sign talaga yan nagbe-base. Okay? So, meron tayong link sa description at sa pinned comment, no? Para malaman nyo kung ano yung inyong rising sign. Ilagay nyo lang dun yung mga information nyo, date of birth information, and then ika-calculate na ang inyong rising sign. So, pag nalaman nyo na yung rising sign nyo, panoorin nyo rin yun. Okay? So, itong new moon in Taurus is about new beginnings, no? So, ang energy kasi ng Taurus, this is a fixed earth sign, very stable ang energy nito, very practical, productive. So, maaring marami ka ring magagawa, ma-accomplish during this time. And pleasure-seeking din to. So, talagang yung mga bagay na gusto mong gawin, ma-enjoy mo ngayong panahon na to. Okay? Especially that Venus is also in Taurus. And ang moon, no, yung energy ng moon is exalted sa sign ng Taurus. Ibig sabihin, masaya siya dyan. No? Masaya ang moon na nasa sign siya ng Taurus. So, some of you, maaring marami kayong mga gagawing mga bagay na makakapagpasaya sa inyo, makakapagpasatisfy sa inyo, ano man yung inyong mga desires at pleasures. Okay? So, and also, very grounded to, very stable. So, pagdating sa inyong finances, mas determinado kayo, no? Mas sigurado kayo sa gusto nyong ma-achieve sa buhay. So, itong new moon in Taurus ay mangyayari sa inyong second house of finances. This is about your material possessions, your self-worth, sa inyong kaperahan. Ayan. So, maaring meron kayong mga gagawing mga trabaho, career, or businesses, no? Other sources of income na magdadala ng mas maraming kaperahan sa inyo. Yung iba naman, maaring meron kayong kaligayahan, no? Sa pagbibili ng mga gamit. Oo, or anything luxurious din na para sa inyo. Yung luxury kasi, subjective siya, no? So, kanya-kanyang definition yun ng luxury sa different levels, no? So, yung iba sa inyo, anything na parang luxurious sa inyo, gagawin nyo, bibilhin nyo. Maaring bibili kayo ng bag, cellphone, or properties, at kung ano-ano pa. You will also focus on taking care of yourself. Maaring iba sa inyo, bibili ng mga makeup, pampaganda, pampapogi, at kung ano-ano pa, no? So, going to focus on your aesthetics, maaring bibili kayo ng mga damit, ganyan. And Jupiter is also here, no? Sa Taurus, energy ng Taurus. So, having Jupiter here in your second house, it only means na may good luck, may abundance, may prosperity in your finances, in your material possessions. And Uranus is also here. Actually, itong Uranus tsaka Jupiter, conjunct sila ngayon eh. So, talagang this is going to bring you unexpected blessings, unexpected opportunities. Pwedeng meron sa yung magre-regalo ng cellphone or any luxurious brand, no? This is also gift giving kasi mga Tauruses mahilig rin sila magregalo. Oo, so hindi lang material na bagay but also yung mga pleasurable things like ititreat ka ng person mo sa spa, mga ganyan, manicure, pedicure, or sa salon, or pupunta kayo sa isang social na lugar para mag-dinner, mag-date, mag-swimming, o kung ano-ano pa. Okay? And also, itong energy na to, meron din siyang sextile sa Saturn. No? Yung moon tsaka yung sun, meron siyang sextile sa
Saturn kasi nasa 17 degrees si Saturn, si Sun naman at si Moon ay 18 degrees, which is in Pisces. So ito kasing si Saturn is the planet of discipline, structure, responsibility, and karma. So kung kayo ay may mga trinabaho talaga, no? Kumbaga in-effortan nyo, talagang nagsumikap kayo, yung resulta niyan, ngayon nyo mararanasan, mararamdaman, no? Yung hard work nyo will pay off. Yung inyong discipline sa sarili nyo will pay off. Okay? So, for example, ikaw gusto mong magpapayat, no? Tapos talaga namang in-effortan mo, nag-exercise ka, inayos mo yung iyong eating habits, no? Definitely makikita mo yung resulta niyan and masasayahan. Oo, maliligayahan ka. Tapos, pwedeng through that, meron kami mga babaguhin na sa sarili mo, like sa pananamit mo, kasi mas scary mo na ngayon manamit ng mas presentable or according to your taste, things like that, no? And also, this will also bring you more opportunities in your finances. Okay? Yung talagang dinideserve mo. Lalo na kung meron kang mga pangarap talaga na matagal mo nang gustong ma-achieve and you are really working on that, no? Talagang nagtitake action ka, definitely makukuha mo yan. Okay? So, let's see. Kumuha tayo ng other messages from Tarot. Let's see. Ano pa po ang energies, new moon energies for Aries? Uy, nako naman, romantic relationships. This really makes sense kasi Venus is also in your second house, no? So, Venus is the planet of love. So, maaring merong attraction sa inyo. Pwede rin namang itong pagsisimula ng bagong valuable relationship with someone, can be a friendship, or pwede rin tong business partnership na magbibigay sa iyo ng additional source of income. So, the Ace of Swords is a new idea. So, maaring iba sa inyo, may bago kayong idea para kumita ng pera. May bagong marirealize kayo. You have the Nine of Swords. This can be overwhelming para sa inyo. Pwedeng marami kayong kailangang asikasuhin, marami kayong kailangang gawin. Maaring yung iba magpupuyat, no? Magpupuyat sa mga bagay naman na may katuturan. So, some of you, itong pagpupuyat nyo na to, meron tong kahihinatnan na maganda. May resulta tong maganda. With the Six of Pentacles, some of you will be helping other people, no? Maari ring financially, may matutulungan ka. And maaring meron ding magbabayad na sa'yo. So, merong papasok na pera, no? Pwedeng unexpected to. Ito yung tipong matagal nang hindi nagbabayad sa'yo ng utang or meron kang collectibles, no? Ito yung tipong may hinihintay kang i-release sa'yo. It's either loan or a benefit, financial benefit, like let's say SSS or kung ano-ano pang inihintay mo noon na i-release sa'yo na pera. So, maaring ngayon mo yan makukuha. Ang galing. And also the Seven of Swords. So, be careful lang. Kasi with the Seven of Swords, someone is para may pagka-trickster, may pagka-sinungaling, no? Maaring merong mag-take advantage sa'yo dahil sa kabutihan mo. Yung tipong, kunyari, hihingi ng tulong, pero iba naman talaga yung paggagamitan niya nung hiningi niya ng tulong sa'yo. And also, sa mga papasukin mong mga businesses, hindi naman lahat yan feasible sa'yo or makakabuti para sa'yo. You have to think about it. A time to give rather than take. Diba? Sa ibig sabihin yan, meron talaga kayong kakayanan na tumulong sa iba. A fiery climax approaches. Wow. So, parang very exciting para sa inyo.
ang panahon na to, no? Assess the situation. So this is what I'm saying kanina regarding sa mga papasukin yung investments, even relationships, connections with others. You have to think about it first, no? I-research mo kung totoo ba yung pinagsasabi ng taong yun na nag-o-offer sa'yo ng business or investment. Kumbaga, gawin mo yung sarili mong tawag dyan, due diligence. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye!